Hi! Good day po sa lahat, and this is another vlog about the ACL reconstruction surgery journey that I have been going through. And ngayon po ay i-share ko naman po kung magkano po ba talaga yung ACL reconstruction surgery dito po sa atin. And to be honest, medyo mahal po yung pagpapa-opera, and didepende po yan sa tatlong factor. So yung una po dyan is yung doctor's fee. So syempre depende po yan kung magkano po yung usapan ninyo ng doktor. So, depende po yan kung magkano po ang usapan niyo ng doktor mo. Pero, nasa 50,000 pataas po ito, yung doctor's fee. Next naman po is yung ating hospital bill. So, depende po ito kung magkano ang babayaran mo. Base po doon sa mga ginamit na gamot sa'yo, at saka yung mga services po na ginawa po nila upon admission, at saka hanggang doon po sa pag-discharge sa'yo, or sa hanggang doon sa kung kailan ka po na uuwi. So, yan po. Yung pangatlo po is yung sa instruments na gagamitin po. Sa case ko po kasi is arthroplasty. So, yung instrument po na ginamit po sa akin is bali hinire po sa ibang company. Kasi in my case kasi sa government hospital po ako nagpunta, so hindi po nila mapoprovide yung instrument na yon. So ang talagang gagawin mo doon is magrenta po sa ibang company para po may magamit yung mga surgeons sa pag-opera po sa iyo. Kanino po tayo pwedeng humingi ng tulong? So, meron naman po tayong pwedeng hinga ng tulong, like, yun nga, yung sa DSWD, and also sa PCSO, at saka yung sa malasakit. So, yun po. Sa kaso ko po ay sa DSWD po ako nagpunta. Ang ginawa po ng surgeon ko ay gumawa ng quote para po dalhin ko sa DSWD, and then doon po ay nag-interview yung staff po ng DSWD, tapos po ay binigyan kami ng requirements na kukumpletuhin, tapos pag nakumpleto na ay ibabalik sa kanila. Yung natandaan ko po is yung certificate of indigency na manggagaling po sa barangay, and then may mga IDs po na isasubmit. So yun po yung natandaan ko na mga requirements. At saka after nun ay titingnan po nila kung magkano po yung itutulong sa inyo. Depende po yan sa interview, tsaka yung sa quote na binigay po ng doktor. Sa akin po is nasa 25,000 po yung chinolder ng DSWD, and pinayuhan po ako noon na pumunta sa office ng aming congressman, and may tinulong din naman po nung pumunta kami doon sa office. And after po nung operation ay diba nandyan na po yung hospital bill, and may PhilHealth po ako, and ako po yung as in sarili ko po yan, ako yung nagbabayad monthly, kaya medyo malaki din po yung ibinawas ng PhilHealth. So didepende po yan sa po talaga kung magkano yung ibabawas ng PhilHealth. And malaki din po yung tulong talaga ng PhilHealth. So, ayun po.
Yung sa aking experience sa ACL reconstruction surgery, sa government hospital po dito sa atin or dito sa amin sa Baguio is nasa 100 plus thousand po yung nagastos ko. Pero kapag isinama po yung iba doon ng mga expenses, kasi may bawas na din po yun, di ba? May itinulong ang DSWD, tsaka yung sa office ni Congressman, and of course yung discount po ng PhilHealth. So yun, nakatulong din po talaga yun, kaya na-menos po yung gastos ko na umabot lang po siya ng 100 plus thousand. So ayan po. In other cases po pala is pwede po yata yung charity case kasi wala pong babayaran sa doktor, so wala pong doctor's fee as far as I know. And yun lang, hindi ko lang sure kung pati po ba yung ibang mga fees like sa room, kung free yun. So yun po yung hindi ko alam. Pero as far as I know, pagka charity case kasi walang fee pag yung mga gagawa ng surgery, yung mga doctors. Kasi pagka sinabi kasi natin na professional fee, meron po yan yung sa surgeon, tapos meron po din yan sa anesthesiologist, and meron din po yan sa magki-clearance po. Kasi before undergoing po ng surgery, kailangan meron pong clearance from cardio po. So, yun po. Yun po nga. Yung sa case kasi talaga ng sa akin is nag-opt po talaga ako na sa private ako magpatingin na doctor. So, kaya meron po talagang professional fee. So, yun po. And I think that's all that I can share for now about the fees kung mag-undergo ka ng ACL reconstruction surgery dito po sa atin. And as far as I know, yun po yung aking experience and yun po yung aking knowledge about dun sa ginawa na surgery sa akin. And that was a year ago po. So this is already exactly, parang oo nga, exact 1 year na po yun. Kasi that was 2022 September. So October na po ngayon 2023. So I'm not sure kung syempre habang habang tumatagal is syempre nagmamahal, 'di ba, lahat ng mga bilihin. Alam naman natin mahal na yung mga bilihin ngayon. So malamang sa malamang ay talagang tumaas na rin yung ibang fees. So yun po. And thank you so much for watching, and see you again next time.